Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito as a general and a collective reading your energy at this time. Five of Pentacles, Queen of Swords. What's with the Five of Pentacles here? Na-left out in the cold ka, nag-antay ka kung kailan magkaroon ng growth, kung kailan siswertein ka, kung kailan mag-grow yung finances mo, or mag-grow yung relationship ng person mo, o kung na-left out in the cold ka, ay kung kailan mag-invest yung person mo, kung kailan siya babalik, o kung may darating ba new person, mga ganun ba. Basta nagsasuffer ka right now dahil na-left out in the cold ka, or maybe financially, no, na may pinagdadaanan ka na yun experience, may dumadanas ka ng financial crisis, ganun. Ano pang about sa'yo? Pero meron kang boundary, may self-love, may self-worth, paglagay ka ng boundary, ayan o, a healthy boundary, ayan, na ibig sabihin hindi ka na psychic attack niyan pagka ganyan, no? I think, yeah, hindi ka naman manipulate ng iba pagka ganyan, na meron kang healthy boundary, na meron kang boundary, hindi ka naman manipulate ng iba, hindi ka din na psychic attack. You know what, yung psychic attack naman manipulate ka din ng psychic attack eh. Pag vulnerable ka, pag naapektuhan ka, pag na-harm ka, pag pasukan ka ng kanilang bad energy, ng kanilang energy at emotional toxicities at yung mga thoughts nila, mamanipulate din nila yung isip mo, yung buhay mo. So, ano pa about sa'yo? The Lovers, Four of Cups, matatapos na din to, makarecover ka na din sa kalungkutan, sa sufferings, you know, from being na left out in the cold. Yan ang na-experience mo ngayon, pero makarecover ka na din dyan. Yan o, makarecover ka na dyan, and magkakaroon ka ng lover, ayan o, na meron kayong deep soul connection ng person na to. Maybe it's your soulmate, no, kasi the Lover's card eh. Pero it's divinely guided, yung connection ng tao na to. Ayun o, merong araw dito, so ibig sabihin talagang masasapol, no, ng araw ni Cupido. Parang ganun ba? Yung puso ninyo. Na talagang maano kayo, ma-in love talaga sa isa't isa. Or maybe in love na kayo, or kung hindi pa, maybe kung yung person ay ma-in love talaga kayo sa isa't isa. Ayan. Ma-deeply in love kayo sa isa't isa. You're meant to be together pagka ganito, kasi it's divinely guided pag magganto. Yung card na lumabas. So ano pa ang tungkol sa person na to na magkakaroon ng union sa inyo, na merong deep soul connection sa inyong dalawa? Hindi siya ganun ka galak right now, hindi siya ganun ka stable or confident, hindi siya ganun ka confident, hindi siya feeling secured right now, hindi siya komportable right now, you know. Parang hindi healed ba, kasi color green din. Hindi grounded. Ayan, ganyan yung kanyang energy right now. Ano pang tungkol dito sa person na to, na meron kayong deep soul connection, na divinely guided yung inyong connection? Meron siya nilayuan, guys. Maybe toxic yung nilayuan niya. Hindi. It's a place yung nilayuan niya. Baka place ang nilayuan niya. Meron siya nilayuan na place. Lumipat siguro to. Lumayo siya sa place na kung saan pangit yung malala niyo doon. Negative yung place na yun, or hindi magaganda yung experience na sa place na yun. That's why lumayo siya, no? Or for all of hardships or sufferings, or nagiging emotional lang siya doon kasi 8 of Cups, or may mga restrictions, may mga gusto mangontrol sa kanya sa place na yon. Oo, spiritual, may mga gusto mangontrol sa kanya sa place na yon. That's why umalis siya. Ano pa ang tungkol sa person na mayroon kayong deep soul connection? Nahirapan, nasasaktan siya ngayon. Nasasaktan siya.
nahirapan. O maybe may sakit. May sakit siya ngayon. May sakit siya. Baka hinahalitan yan kaya umalis. Doon sa place niya. Sa lugar niya. Ayan. Well, it's a best choice, no? Kung mga ganun lang din naman ang place. Sa akin dito, no choice lang ako kasi may mga alaga talaga ako dito, guys. Kung sa mga ingitiro, madami dito. Parang gusto mangontrol sa lugar namin dito. Na gusto mangontrol sa buhay ko. Na ayaw nila umasinso ako, ganon. Madami dito na binabantayan nila yung buhay ko. Madami dito. Gusto ko din umalis dito sa amin. No? Kasi may mga gustong mangontrol, parang feeling entitled na mangontrol sa buhay ko. So, pag mga ganun guys, mas best na talaga yung lumipat. Yun nga lang kasi may mga alaga ako dito. Hindi ko maiwan-iwanan yung mga alaga ko eh. Sino ba naman ang gusto na binabantayan yung buhay mo, gustong kontrol yung buhay mo, di ba? Ginagawa ko na lang, naglalagay na lang ako ng depensa. Kasi malaga ako dito. Ang hirap kasi mag-travel eh. Kailangan marami talagang pera pagka ilipat yung alaga. So, kung wala namang mga obligasyon, like walang alaga na madami, mabilis na maglipat, di ba? Lalo kung nangupahan ka lang, di ba? Kung di mo sariling bahay, mabilis na maglipat, di ba? So, ano pa? Kahit evil ay nila makapag-inflict ng harm yun eh. Kasi most of those people ay motivated and pinupush ng kanilang inggit kadalasan. And kasakiman, mga ganun yun eh. Kaya gusto nilang mangontrol, no? Minsan gusto nila na angkinin yung sa ibang tao, mga ganun. Yun nga lang, may hatol naman sa kanila afterlife, no? At hindi talaga makatwiran ang kanila mga pinagagawa. So, yan. Ano ang next na mangyari sa buhay mo? Malalaman niyo yung masama ng tao, guys, kasi deceitful, mapalansis kapwa nila. Yung katulad ng utangan kaya hindi sila magbabayad. O kaya takbuhan pa nila. Mga ganon. Tapos, nagnanakaw. Mga ganon. Alam niyo, walang konsensya na gawan ka ng hindi maganda. O kaya nakawin nila kahit manok ng kapitbahay na nakawin nila. Yan. Hindi yan mabuting tao. Kahit tahimik lang yan, sa loob ang kulo niyan, mga traidor yan, yung mapagkatiwalaan yan. Yan ang mga masasamang tao. Evil. Kasi, gagawan ka nila ng katraidoran. No? Hindi mo base sa kung tahimik-tahimik lang. Merong mga tahimik lang pero gusto nila mangontrol. Gusto nila kontrolin yung buhay ng iba. So ano pa, yung inggit ang pinapairal nila, no? May mga ganon. Yun ang sign ng evil na pag nakikita nila yung iba na nagdurusa, nahirapan, tungtuwa sila. Hindi sila nakaramdam ng habag, hindi sila nahawa, kahit sa hayop pa siguro. Hindi sila nakaramdam ng habag. Kung nahirapan yung hayop, wala. Hindi sila nahabag. Katulad ng hayop, aso na nakatali, na nagdurusa kasi nakatali, walang freedom. Hindi sila naaawa, guys. O kaya nakakulong forever, hindi sila naaawa. Wala yan silang awa. Unlike sa taong mahabagin, mahawain, may puso, ay marunong maglagay ng sarili nila sa shoes ng iba. No? They know how to put themselves on the shoes of others. Kahit sa animals. No? Na kung sila kaya yung nakatali at nasa loob ng kulungan forever, ano yung maramdaman nila? Diba? Diba nagsasuffer yung hayop doon? So kung sila yon, ano kaya maramdaman nila? Diba? O doon pa lang. Malaman nyo na kung busilak ang puso ng tao o hindi. Kahit yung sa animals, kung may habag sila ulam. Hoist! Huwag mo nang talansayin yan dyan yung sako. Ang kulit ng batang to. Ugok-ugok. Ugok-ugok. Ugok-ugok siya eh. Message for you. Flower power. Spend time with flowers and flower essences to increase your personal healing power. So, mag-spend ka ng time sa
Flowers daw, ibig sabihin, mamasyal ka sa places na may mga flowers. O kung may garden ka, doon ka mag-spend ng time, no? Amoy-amoyin mo yung flowers. Pero kung ayaw mo, hindi, wag na lang, hindi naman kailangan pilitin. Okay, upo-upo ka lang sa tabi ng mga bulaklak, okay, maglakad-lakad ka sa tabi ng bulaklak, ng mga bulaklak, no? Kasi, i-increase daw yung personal healing power mo, no? Pag yun ang ginawa mo. So, ano pa? Ang message for you. By the way, angels pa nagagay dito ngayon. Yeah, angels. Ano ang message ng angels for you? 10 of Wands. Parang problema. I hear problem. To problem. Yung nawala. Yeah. Problem. May nawala na problem. Narinig ko problem daw Nawala yung problem. Problem. Yung mga problema. O nagbibigay siya ng problema. Any baggage, no? Problem, sabi, problem. Oh. Dahil sa dinidipinsan ka ng angels? Hindi. Dahil sa shield mo? Dahil sa shield mo. Shield. Maybe invisible shield. Maybe you protect yourself. Ganun. Dahil naglalagay ka ng healthy boundary. O diba? Yun ang shield na yun. Ano pa? Ang in-embody mo energy right now. Knowledge. Ibig sabihin, knowledgeable ka at pag-grow pa ng yung knowledge mo and you're eager. No? Eager na matuto pa. Na mag-learn. You're so willing to learn. And you're brave to share your knowledge also. Yeah. You're brave to share your knowledge also. Maybe about healing or kung ano man knowledge niya. Oh, may face ng dragon dito. So, knowledge is power. And nabibigay din ng strength ang knowledge. Tama ba? Yeah. Ano pa ang about sa'yo? Knight of Swords. What's with the Knight of Swords here? Ay, may manliligaw sa'yo kung babae ka o may mag-approach sa'yo, babae o lalaki, manabala kayo kung babae o lalaki. May mag-approach sa'yo, parang nagmamadali pati na manligaw, na i-approach ka, basta ganun, babae o lalaki kaya. Ayun, kasi may horse dito, it symbolizes speed. At balak niya mag-send ng letter, yan, at mag-offer ng cup of love and roses. So, o kaya i-message ka, kung either man doon, balak maghabol. Habulin ka niya kahit tatakbo ka pa palayo, kahit na iwasan mo siya, kahit na takasan mo siya, kahit na iiwas ka, kahit na takbuhan mo siya. Habulin ka niya. Sino yan? Siya ito? Kung may deep soul connection kayo? Ayan na nga. Nangati ang ilong ko. Teka lang. Yan na nga yung taong yan. Habol siya. At hangad niyang parang seryoso ba? Yung mag-umpisa talaga kayo ng relationship na seryoso kasi may growth so seryoso to, no? At willing siya maging consistent matino sa relationship, ganun, para mag-grow yung relationship ninyo. Ano yung feelings nitong person na to na mayroon kayong deep soul connection? Anong feelings niya sa'yo? Hindi niya mapigilan yung damdamin niya sa'yo, hindi niya mapigilan yung emosyon niya sa'yo, hindi mapigilan ng isip niya. Hindi mapigilan ng isip niya o ng utak niya. Yung desire niya sa'yo, yung pagkagusto niya sa'yo, yung pagmamahal niya sa'yo. Yeah, yung pagmamahal niya sa'yo. Na hindi niya mapigilan yung sarili niya na alam niyo, gustong-gusto niya talagang mag-effort sa'yo continuously. Yan.
na mag-put ng hard work sa'yo, na mag-put ng hard work tuloy, na mag-put talaga ng effort, yung mag-effort siya sa'yo, yung ganon. Kahit pag-effortan pa niya ng matagal, hindi. Basta maghabol siya sa'yo. Kahit pag-effortan niya ng matagal-tagal, kahit matagal-tagal lang. Oo, kahit matagal-tagal. Pero pag matagal na siguro, hindi naman siguro magtiyaga talaga yan. Kung ayaw mo talaga, kung matagal na talaga panuyo niya. Ano yung iniisip niyan sa'yo ngayon, ng person na yun na meron kayong digital connection. Ang puntahan ka. Ang mag-travel papunta sa'yo kasi 2 of Wands yun eh. Oh? May pag-travel talaga. Puntahan ka. May pag-travel, oh. Matawid, oh. Para mapangasawa ka, Diyos mio, guys. Oo, para mapangasawa ka, no? Hanggang sa magsama kayo. And then, you will be together hanggang sa pagtanda ninyo. Parang katulad nito, aso at tao. Ayun, o. Ayun, o. Magkasama, tuta pa lang yung aso, di ba? Dito, bata pa yung tao dito. O. And then, pag-grow yung relationship ninyo, magkasama kayo hanggang sa pagtanda ninyo. Ganon. Na komportable kayo sa isa't isa at home. You will live peacefully, a harmonious relationship, and full of love and affection and care sa isa't isa. At mamuhay ng tahimik, yun ang gusto niya. Kasi hermit, oh. Yun ang iniisip niya, yun talagang gusto niya. Yung meron kayong privacy, yung mamuhay kayo ng tahimik. Yung hindi kayo napapakailaman ng ibang tao. Kasi tahimik di ba? Yung stable yung inyong relationship na hindi kayo na panghimasukan ng ibang tao. Para stable yung inyong relationship at masaya kayo together. Kasi yung ibang tao na talaga nakapang-win din talaga ng relationship na magkarelasyon dahil sa inggit nila, dahil sa pagiging gahama nila, mga ganun ba. Kaya tuloy, ano nangyari sa kanila? Sa impyerno pupunta. Masyadong mga narcissistic ba? Masyadong mataas yung tingin sa sarili nila na magkagusto si person na ganito, ganyan, no? Porket nagkagusto sa isang person na ang tingin nila ay mababa lang, ang tingin nila ay kasi narcissistic sila, kaya matingin nila doon sa isa ay mababa. At ang katunayan ay ang totoo ay mataas ang narating ng isa, o kaya ay good looking naman talaga. Ang gagawin pa nila ay isirain yung mukha ng isa para pumangit daw, para hindi magustuhan, para mawala ng attractiveness, gawa nila ng witchcraft. Diba? Deceitful. Pero ang buhay dito sa mundong to, saglit naman. Ang dusa nila forever sa impyerno dahil sa mga deceit and scheme nila ginagawa. Lahat yan, recorded yan. Yung mga pinagagawa nila. Ano pa? Ten of Pentacles. Gusto niyo bumuo kayo ng pamilya ng person mo na yan. Gusto niyo mapangasawa ka talaga at magkaanak kayo. Mamuhay kayo ng masagana, prosperous, kumpleto. Husband and wife, may anak, may aso pa. Masaganang buhay, may awa ng buhay. Ano gusto niya? At mamuhay kayo ng balance, tahimik, kalmado, isip at ang dami ninyo. Healed, walang sakit, good, kung healthy kayo. Kasi di ba may sakit ata itong person mo? O parang meron kanina.
Dahil pinipiste ng iba. I'm between two lovers, feeling like a fool. Zero to you, na 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 na. Hindi ko alam yung lyrics. Narinig ko lang yan kanina, guys. Gusto ko kantahin. Ganun ako. So, ano pa? Ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan, na meron kayong deep soul connection. Gusto niya mamuhay ng tahimik, makarecover na, pero may sakit to, may nang harm sa kanya. Siyempre kasama ka. Stable na yung isip niya, stable yung buhay niya, yung secured siya, namuhay ka ng tahimik at masaya, kompleto, ganyan. At walang stress, walang problema. Ano pa? Kung gusto ka niya talagang mapangasawa, magkaanak kayo, yung may pagtutulungan sa inyo, mag-build kayo ng pamilya, and then hindi kayo natatali, hindi kayo na-stagnant, no? Na mangyari na to yung gusto niya mangyari na to sa inyo. Na hindi na, natitenga ba na walang nangyayari sa inyo na kung ano yung gusto niya mangyari sa inyo, which is ito and ito, no? Ayan. So, ano ang nagustuhan sa'yo ng person mo na yan? Ano na gusto ng person mo na yan sa'yo? Nakaka-heal ka. Para bang nakaka-comfort din pati. Yeah, nakaka-comfort ka din and nakaka-heal, no? Parang na-heal siya sa'yo, lalo't may sakit, no? Ano pa ang nagustuhan sa'yo ng person mo na yan? Kasi alam mo kung ano yung tama sa mali, ikapahamak ko sa hindi. Parang nakagain ka ng wisdom ba? Ganun ba? And you're pure kasi puti. King of Air. Magaling ka mag-interpret ng mga messages. Maybe from the spirits or from your guides or from the angels. Ayan, very clear and sharp yung mind mo. And direct ka magsalita. Kung ano sinasabi sa'yo ng spirits and guides, yung sinasabi mo. Para bang malakas yung intuition din as well. Kasi color the intuition to. Ng crown chakra yan. Ano ang nakikita sa'yo ng person mo as a person? Ano ka daw na klase ng person? Magaling ka mag-isip, no? And stable mag-isip, ganyan. And totoo. Or nakaka-inspire yung mga iniisip mo. Or parang positive ka mag-isip din, or maliwanag yung isipan mo, pwede din. Or powerful yung isipan mo, pwede din ganon. And nakaka-heal ka, guys. Parang may personal healing power ka, ganon. Yeah, meron ka nga kanina, di ba? Dun sa, ito, sa flower power. So, ayun, ito na lamang, guys, for collective reading.